Kapwa mahilig kumain at parehong culinary student ang showbiz couple na sina Marco Alcaraz at Lara Kigaman. Plano pa nga raw nila na magtayo ng isang restaurant. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis nag-click ang dalawa. Kahit pa magkaiba sila ng tinahak na larangan noong una. Si Lara nakilala sa mundo ng beauty pageants at si Marco naman ay nagsimula bilang isang varsity basketball player at pinagtagpo naman sila ng mundo ng showbiz. Noong July 8, 2012 nga ay ikinasal sina Marco at Lara at ang pagmamahala nila ay pinagtibay at biniyayaan ng isang cute at malusog na baby boy na si Noah. Kaya naman ngayong umaga, ipapamalas nila ang kanilang galing sa kusina. Ipagluluto nila tayo ng isang nakakatakam na recipe. Live na live dito sa Unang Hirit. What a lovely family. Ito na po, isang po tayong perfect ngayong Kwaresma, ang seafood pochero. At ituturo sa atin yan ng husband and wife team na sina Marco at Precious Lara Kigaman. Good morning, guys. Good morning. Hi, the Alcarazes are here this morning. Ayan, ba't ito naman naisip nyo ihanda para sa atin ngayong umaga? Filipino food, tapos dahil Lent season na nga, usually kasi pag pochero, di ba, ang ginagamit natin beef, pork, or chicken. So ngayon, gagawin naman natin seafood. Para medyo maiba naman. Ayun, no? Kinukyo ka naman. Ang pochero daw came from the Spanish word puchero, which means two-pot. Ang laki ng difference ng pochero at puchero, no? So, ginawa lang natin pochero. Stewed pot. Yes. All right. So far, anong ginagawa ni Marco dyan? Ayan, pinipirito niya yung kamote kasi medyo mas matagal siyang maluto dun sa saba. Pero ginisa natin yung bawang, sibuyas, bawang. Ito yung sayo. Ayun yun. Tapos, hinaluan natin ng water. Tapos broth, pwedeng chicken or pwedeng vegetable broth. Alright. Oo. Tapos, nilagyan namin ng konting pagmamahal din para masasarap siya. Yun naman ang totoong nagpapasarap ng mga lutuin natin. Siyempre, of course, you guys are cooking together. Ayan, so niluto niya. Ang inyo bang anak, ilang taon na? Magsi-16 months 16 months. Yes. Madali bang pakainin? Sobrang dali. Promise? Ako ngayon hindi ako kumakain ng ampalaya, pero siya, pag nilutuan siya ng ampalaya with giniling, pipiliin niya yung ampalaya, yun yung kakainin niya. Sabi ko, ano pa? Ganun siya. Baka nagmahal sa tatay. Hindi rin niya kumakain masyado. In other words, ang bibig niya ngayon, medyo may pagkabasura. Kahit na anong ilagay mo doon, kakainin niya. Okay na yan. I-enjoy niyo yan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga bata. Bigla sila nagiging mapili paglaki nila. Ganun ba yun? So ayan, dahil naprito na natin yung kamote, yan, hinalo na natin dun sa saging. Tapos hintayin lang natin na maging tender yung saba. Saging na saba yung ginamit natin. Yeah. Usually, itong mga saging, itong feeling ko, itong kamote at itong saging saba, binoboil nyo lang yan at yan ang kinakain nyo pag-workout. Pagka nagda-diet, lagay na rin natin yung patatas. Yan, medyo matagal din yan lutuin yung patatas na yan. Pero hindi talaga pochero kung walang patatas. Ayan, speaking of staying fit, ayan, ikaw muna Marco, what do you do to keep fit? Well, ako naman, usually mga twice to thrice a week. Pag walang workout. Then, konting diet. So, instead of like white rice, I eat brown rice. Nice. Then, basically, yun lang naman eh. Kasi important pa rin ang rice, di ba? Kasi I think a lot of people feel na pag kumakain sila ng kanin, tataba sila. Yes. Kailangan kasi parang stored energy natin yun eh. Right. So if you work it out the next day, mawala siya. Yun ang mahalaga. Alam mo yun kasi you're the expert. No, kasi hindi kayo. Fit na fit. Pero kailangan talaga i-workout din kasi mahalaga din siya. Ikaw naman, Lara? Ako naman, tamad ako mag-gym. Nakakainis ka. Magagalit kami sa inyo. So ang workout ko din talaga yung baby ko. Plus nagmamari-France din ako. So medyo nakakatulong din yun. Right. Kaya nga pag sinasama ko sa gym, hindi pwede kasi ayaw ng Mary France daw. Kasi dapat siya, walang workout. Oo, walang workout. Ayan, ngayon nahalo na natin yung tomato sauce. Tomato sauce. So konti lang pala, parang pampakulay lang. Correct. Ang Filipino pochero, kailangan talaga may saging na saba din. Yun yung parang pinaka-masasabi mo na Filipino stew siya. So yung original, walang saging na saba? Yung siguro sa Spanish. Okay. Garbanzos ang nilalagay. Kidney beans. Okay. At talaga namang inaral mong maigi ang history ng Spanish version ng puchero. Yes. So yan. So pakuloyin lang natin ng konti, tapos halo na natin yung mga seafood. Tapos yung seafood. Tapos may tip lang din ako kapag pipili ng mga shrimp. Ayan. Kasi madalas di naman natin alam kung di ba? Kung fresh o hindi. So, kung ikaw mismo yung mamimili, check mo mabuti kung intact pa yung head. Okay. Tapos usually dapat pati yung mga, pero tinanggal na natin kasi ilalagay nga natin. Dapat amuyin mo kung may amoy pa. Ayan. So, hindi naman siya mabaho. Parang alam yung rotten egg. Yes, oo. Tapos yung ice niya, ayan, intact usually... Pinindot mo, tapos bumukang ganun yung
Yung pincers ng chef, galing, oh. Baka buhay pa siya. Lumalaban pa. So, yung eyes niya dapat nandyan pa or hindi Yes. sunken para Oo. malaman mo na fresh. Tapos Okay. makikita mo rin na may mga parang Parang black dots. spots siya. Yung mas malalaki, yun alam mo Yes, talaga yes. na hindi din siya fresh. So, fresh naman. Okay, very good. Approve kay Very Lara good. itong I-approve ating na. nating Ilalagay Approve na natin na. yung Yun, ang seafood ating- natin. We've got fish at saka shrimp. Ano ba, pwede ba mailagay ng squid, ganyan? Pwede din. O kung anong gusto mo talaga na seafood. Dahil seafood nga siya, lagay na natin. Sa bagay, pwede rin tahong, siguro. Kung ano yung favorite Yan, nila. lagyan kung natin. Pwede. Yeah. Oo Pili mo nga. yung fish, daddy. Fish. Yun lang. Yan. Assistant namin. Okay nga kayo, tag team nga eh. Sino Teka lang, nagigising Daddy. sa madaling araw pag umiyak si baby? Sino? Yun ang hindi tag team. Yun lang. Doon hindi na. Hindi, Pagod daw min- kasi nag-gym siya. Hindi, Kung nag-gym. in fairness dyan, minsan kapag galing akong taping or work, kapag sabi ko, Jobs, yung anak mo, mabango naman. Oo naman. Pag alam niyang pagod ako. Kasi usually mga nanay hindi naman nag-ask ng help Ayan. hanggat hindi talaga. Yung kumbaga Sige, hindi na naging- namin talaga kaya. Doon ako bilib na sa kay Lara at sa Yes. mga lahat ng nanay na isang iyak pa lang ng baby, kahit galing siyang taping puyat siya, Oo. talagang Balikwas gising ka talaga. agad. Oo. yun. Nagpapanik agad. Di ba? Okay na. Si, ang baby ba ninyo nasa kwarto ninyo? Natutulog? Yes, sa kwarto namin. Pero may sariling crib. Meron siyang plate. May playpen siya. Ah. Oo nga, malaki na nga pala. Playpen na siya. At syempre, mamaya, dahil matagal maluto yung ating patatas at niluluto na natin maigi yung ating seafood, mamaya, syempre, papakita natin ang finished product ng gawang espesyal sa atin ni na Marco at Lara. Kaya abangan niyo po yan mamaya. At kaya lipat tayo kay Kuya Lar, kay Luan. Yan, sakto pagkatapos niya luto na to. Yes, pwede na kumain.